ng tao, the possibility, kasi mas maraming in circulation, the possibility na makakapasok doon ang pwede. Kasi kung isisingit sa mga, saka everybody is busy. Para masigurong orihinal at hindi peke ang pera, lalo na ang 500 peso bills, dapat daw tayong maging mapanuri. Titigan raw ang plastic strip na ito na kung tawagin ay windowed security thread sa kanang bahagi ng inyong ninoy. Dapat daw, nagpapalit-palit ng kulay ito kapag iniga sa tapat ng ilaw. Mula kulay magenta, biglang magiging berde o kulay ginto. Ang peke, hindi nagpapalit ng kulay. Pag tiningnan mo pa closer, looking at it, may numerical value doon. Tapos, pag isinilip mo yan against the light, yung numerical value niya, transparent. Maliban sa plastic strip, titigan rin ang tinatawag na concealed value sa may ibabang kaliwang bahagi ng 500 peso bill. Kapag inihiga ang pattern, may makikitang mga numerong nakatago dito. Ang peke, wala nito. Bukod dito, titigan rin ang portrait ni Ninoy. Dapat daw ay malinis at mukhang three-dimensional ang papel. Kapag orihinal, makinis at masasalat ang mga imprenta. Kapag peke, magaspang daw. At ang pinakamahalaga, huwag magbadali. Yung pagmamadali na yan, yun ang opportunity para sa counterfeiters. That's the best time for them. You know what? Kasi pag nagmamadali ka, hindi mo natitingnan yung iyong mga yun ang opportune time for them to give you something which is, yun nga, peke. Ayon pa sa BSP, nakasaad sa Article 168 ng Revised Penal Code na ang sino mang mahuhuling may hawak o in possession ng peking pera ay labag sa batas. Kaya naman payo pa ng BSP, kapag may mga kahinahinalang bills tayong nahawakan, agad raw itong isauli sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o sa pinakamalapit na bangko. Agad raw itong papalitan ng katumbas na halaga kung mapapatunayang isinukli lamang o ibinigay sa inyo ang mga ito. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Sexy si Diana Zubiri na mag-pictorial pa sa isang movie. Marami tuloy ang nagtatanong ano kaya ang ginagawa niya para ma-maintain ang kanyang figure. Alamin sa chika ni Lars Santiago. Sa pictorial ni Diana Zubiri para sa Shake, Rattle and Roll, hindi lang press kundi pati mga co-stars niya ang nakapansin sa kanyang kaseksihan. Suot ang isang light blue miniskirt. Nakasandalang sa dingding si Diana habang kinukunan ng larawan. Pero sexy ang kanyang dating. Ano ba ang sikreto ni Diana sa pagpapasexy? Kumakain naman po ako ng regular, pero syempre, pag tumataba, nagpapakonti-konti ng kain. Nagda-diet din ako paminsan-minsan. Kain na ako ng suha. Malaki siya makapayat. So yun yung parang, hindi na sikreto, sinasabi ko naman sa iba. Trabaho raw ang unang dahilan, kaya pinapanatiling sexy ni Diana ang kanyang sarili. Lalo pa ngayong dalawa, ang kanyang pelikulang pang Metro Manila Film Festival. First time niyang magkakaroon ng Film Fest movie, kaya kinakarir niya ang pagpapasexy para sa kanyang mga role. Marami naman akong inspirasyon para magpa-sexy, lalo ng trabaho ko. Challenging yung one night only, di ba? Lalo na dito, isa akong engkantada. Bawal naman ang engkantada ang isang mataba. Tinutukso si Diana ng ibang co-stars niya. Ang totoo raw, may lalaking inspirasyon ng aktres, kaya ito laging sexy. Panay ngiti lang ang isinasagot ni Diana. Masaya raw siya sa kanyang love life, pero hindi na niya sasabihin kung sino ang kanyang inspirasyon. Mas maganda kasi kawawa naman yung ibang tao na nadadrag sa isang showbiz world na hindi naman na dapat. Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penang. That is it for Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Heart Evangelista, proud to be Kapuso. Mike? Maraming salamat, Heart. Nagpapasalamat po ang pamunuan ng GMA Network sa mga trade partner, lalo na sa mga manunood sa inyo, mga kapuso, na patuloy na tumatangkilik sa himpilang ito. Sa datos ng AGB Nielsen para sa third quarter ng taong ito, nangunguna pa rin sa TV rating sa Mega Manila ang inyong Kapuso Network. 17.7% ng mga household rating ng mga programa ng GMA. Bukod sa ratings, tumaas din ang net income o kita ng GMA. Umabot ito sa 1.76 na bilyong piso para sa unang 9 na buwan ng taong ito. Dahil dito patuloy raw na makakaasa ang mga manunood ng mga dekalidad na mga programa at serbisyong totoo mula sa GMA. Makakaasa sila, kayo, mga kapuso namin,
na aming pagbubutihin na maibigay sa inyo ang mas lalo pang magagandang programa. On a consolidated basis, ang ating growth ay nasa double digit pa rin, 10%. Nasa 10% pa rin. Taking all of the present economic, internal and external factors, no, that is, I think, a very commendable performance. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 63 araw na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan sa ngalan ni Mel Tiangco, ako po si Mike Enriquez. Proud to be Kapuso. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.